mayroon pong mga balita na umuugo ngayon, no? Diyan sa Davao na di umano, unverified pa naman pero kumakalat na yung information na inapplyan daw ng search warrant ang bahay ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. We have yet to receive the reaction of the Philippine National Police about this, no? Ito ba ay galing sa CIDG o yung Criminal Investigation and Detection Group? May NBI ba na involved? Hindi pa natin alam, no? Pero kumakalat na po sa social media na magkakaroon o nagkaroon ng application for search warrant at iba pang mga hakbang laban kay Congressman Pulong Duterte. Ito ay subject for verification and validation of information. Pero nakita natin sa mga social media, dumagsa na po ang mga tagapagsuporta ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. Doon sa bahay niya, mga kababayan. And I think si Congressman Duterte nasa Netherlands pa na bumisita sa kaarawan ng kanilang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kaya we are awaiting still for the confirmation, no, of this report. Kasi matagal na nating naririnig na sasampahan ng kaso si Congressman Pulong Duterte, kasama po dyan si Attorney Mans Carpio, yung asawa ni Vice President Sara Duterte. But until now, it remains to be an information. No concrete action has been taken yet by any government authority related sa naturang impormasyon na sasampahan ng kaso. Di umano, involvements. Kung magugunita natin, ito yung kontrobersyal na pagpasok ng pinaniniwalaang volumes ng shabu doon sa panahon na nagkakaroon ng Senate investigation at nasa Senado pa itong si Trillanes, no? I think that was 2019, mga kababayan, or 2020, something around that period, kung saan nasa Senado pa si the big joke Trillanes. At pilit niyang pinapahubad si Congressman Pulong Duterte, Vice Mayor pa siya noon, ng kanyang damit pang-itaas para mapakita daw ang kanyang tattoo bilang miyembro ng triad. At nandun din si Mans Carpio. So may kaugnayan dyan, mukhang gumagawa nga at may niluluto na kaso ang gobyerno ni Marcos at Romualdez para iharas ang mga Duterte, no? At ipitin at iparamdam sa kanila na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga Marcos. But until today that we are having this balita at talakayan, wala pa pong update kung natuloy ba o matutuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Congressman Pulong Duterte at kay Attorney Mans Carpio. Pero kung patungkol dito sa latest na umiikot at lumalaganap na sa social media na information regarding sa pagkakaroon ng di umano search warrant against Congressman Pulong Duterte, well, that remains to be seen kung may magaganap nga na ganitong uri ng pangyayari dyan sa Davao City. Pero mula pa kagabi, nakabantay na po doon sa kanyang bahay na papalibutan ng mga supporters ni Congressman Pulong Duterte ang kanilang bahay para kung may dumating man ng mga otoridad, galing man yan sa NBI o sa Philippine National Police, sa CIDG, ay mayroong magwi-witness at mag-protect na rin ng mga fundamental rights ni Congressman Pulong Duterte at ng kanyang pamilya in the process, should there be, kung totoo, na magkakaroon ng serving of search warrant. Pero hindi pa natin alam ang final na validation dahil wala pang verified information na mayroon ngang ganon. Well, we will watch for that, no? Pero sabi ko na nga, may konteksto yan eh.
iniisa-isa talaga nila ang mga Duterte, no, sa ilalim ni Marcos Jr. at ng administrasyon nila ni Romualdez. Ginagamit nila ang batas. Iniikutan ang batas, wini-weaponize or ginagamit bilang armas, pangdurog ang batas para yung mga kritiko at mga pumupuna sa gobyerno hinggil sa malawakang iskandalo ng pangungulimbat, pangungurakot at abuso sa pundo at kapangyarihan na ginagawa ng gobyerno ni Marcos ay mapapatahimik nila o mapapaatras at mapiperwisyo. Kagaya ng ginagawa po sa akin, umaharap po ako sa iba't ibang kaso, including ang inciting to sedition, upang ako po ay perwisyuhin, upang ako ay buligligin, nang sa ganon ay tumiklop at tumahimik po ako. At nang hindi na po ako, magpapatuloy pa sa aking mga ginagawa na paninindigan sa pakikipagkaisa ko sa mga mamamayang Pilipino na naghahanap ng katarungan sa trilyones na pundo na nawala po sa ating kabanang bayan. So nananawagan tayo sa otoridad, sa kapangyarihan ng Philippine National Police o ng National Bureau of Investigation, just be above board, be transparent, and be fair. Maging patas lang sana kayo. Sapagkat hindi lahat ng pagkakataon po ay nasa kapangyarihan forever ang mga Marcos at sila Romualdez. Alam natin na nauutusan din po ito at nagagamit din ang Philippine National Police, ang NBI, para isagawa ang mga political harassment and mga persecution, panggigipit at panunupil without declaring the martial law, but the instrumentalities and activities related to martial law during the time sa tatay ni Marcos Jr., nakikita natin na nagkakaroon ng hugis sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Kaliwat ka ng paggamit ng kaso, panggigipit, investigasyon. Ang malala, pati po ang Kongreso at Senado na supposedly ay mga institutions to protect democracy and to do the counterbalance and to check on the authorities and powers na ginagamit ng gobyerno sa executive side, sa side ng presidente, ay nagiging kasabwat na rin po dito sa katarantaduhan ng lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan, panggagancho at paglulustay sa kabanang bayan at malawakang pagpanunumbalik ng korupsyon at pandarambong. Kasabwat ang Kongreso sa pagdaraya na ginagawa sa budget, pagtatabon-tabon sa kasalanan at mga krimen ng korupsyon at plunder na nangyayari po sa ilalim ng administrasyon nila Marcos at nila Romualdez. So wala na pong napupuntahan ang taong bayan. Mahirap din po kumuha ng favorable decision sa Korte Suprema. At napakatagal na proseso ang dadaanan mo, tapos na ang issue, tapos na po ang panggigipit, na-commit na, saka mo pa makukuha ang desisyon sa Korte Suprema. You need to have lawyers para mag-facilitate ng iyong mga petisyon. Like right now, hindi pa po na-desisyonan ang petition for habeas corpus and other related petitions sa Korte Suprema patungkol sa nangyaring lantarang pagpapadukot at iligal na pagpapatapon at iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte na ginawa ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan sa Philippine National Police at sa Armed Forces na nakipagsabwatan sa ICC, which is a bogus, wala na pong treaty, authority, or any jurisdiction sa ating bansa, ay ginamit pa rin ni Marcos at nila Romualdez para dukutin at mapakulong ng iligal sa Europe, sa Netherlands, si Pangulong Duterte. Yan ang mga nakikita din natin na nangyayari ngayon sa maraming mga individual and personalities na tinatarget like si Vice President Sara Duterte. Kahit walang ebidensya, kahit walang matuwid na pamamaraan at walang hawak na matino na mga tamang batayan,
para umusad ang gawa-gawa na impeachment attack laban kay Vice President Sara Duterte, nananatili po na ginagamit ang impeachment proceedings para si Vice President Sara Duterte ay iharas, ipitin at sirain. Kaya nagkaroon ng mini kangaroo court trial sa House of Representatives. At dahil dyan, nakita natin na kung paano inabuso at inaabuso ng House of Representatives ang kanyang poder para lamang masunod ang kapritsyo nila Marcos at Romualdez na manatili sa kapangyarihan kahit na itinatakwil na sila ng mga mamamayang Pilipino. So we hope and pray na hindi po lumala at hindi magiging totoo ang pangamba at pag-alala ng mga kababayan natin dyan sa Davao na talagang gigipitin at pipilit-pitin po ang mga Duterte, including itong napipinto di umano based on information na kumakalat ngayon ay inaplayan at ipapatupad ang search warrant laban po kay Congressman Pulong Duterte. Among these issues, mga kababayan, ay ang iba pang mga pagsasampa ng kaakibat na kaso laban kay Congressman Pulong Duterte. And even, we have received also separate information na pati po si Attorney Manscarpio tinatarget din na isama sa pagsasampa ng kaso. Kung matutuloy yan at mabubuo nila ang gimmick na ito, napakadelikado po kasi ang drug trafficking ay non-bailable offense. Hindi ka makakapagpiyansa, although you can apply bail on the basis na karapatan mo magpiyansa kahit pa na non-bailable ang offense na yan, depende sa discretion ng court. Pero ganyan din pong ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, kay Pastor Apollo Kibuloy, sa mga ministro ng KOGC ng Kingdom of Jesus Christ. Inaplayan po nila ng kung ano-anong kaso, pero ang complainant nila isa lang. Ginamit pa ang Senado, nila Hontiveros, para ipahiya at wasakin ang pagkatao ni Pastor Kibuloy at pati na po ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Pinalusob pa sila sa libo-libong mga pulis na armado, sinira ang mga property nila at nilapastangan ang kanilang religious compound. At may namatay, may mga nasaktan ng mga bata at matatanda. Yan po ay nakakabahala dahil baliwala lang kay Marcos, no? Kay Romualdez na silang mga nag-utos noon na gamitin ang equivalent to a degree na tinatawag ng mga mamamayan na SPOL. The way they executed that kind of abuse and excessive use of force and the authority and power against a religious organization na tinarget nila because malapit ito na sumusuporta sila Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ sa mga Duterte, lalo na kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte.